What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan tong mga nagbabagang balita. Hindi na nga mapigilan pang magsalita ni Sir Ted Filon dito sa mga bangag na administrasyon na talagang patay gutom sila sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Sapagkat pati itong PDIC o insurance sa mga iba't ibang bangko sinasabotahe na rin mga kababayan, ginagalaw ng mga bangag. Grabe naman yan. Na pati ang mga bangko natin ngayon mga kababayan hindi naligtas sa mga kamay ng mga bangag. At wag kayong magtataka kung isang araw makita nyo na lang ang laman ng bank account ninyo na wala ng laman. Hay nako, tama nga ang winika ni Sir Ted na itong mga nauupo ngayon mga hybrid na animal hapsawa, hapbuaya. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi talaga marunong mabusog ang mga bangag sa kanilang ginagawang pagnanakaw. Nakulang na lamang simutin lahat ang mga iba't ibang transaksyon na pinanggagalingan ng daluyan ng pera ng mga Pilipino. Grabe talaga mga kababayan, pinaka-worst administration na dumaan sa ating bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pinaka-latest na pahayag ni Mr. Ted Filon sa kanyang programa sa TV5 na lumalabas na yung kanyang pagkadismaya sa nangyayari sa gobyerno. Yung illustration niya na mga leaders natin sa gobyerno is makita mo yung frustration niya. Sabi niya, half buhaya, half sawa ang namumuno sa atin ngayon. Naku po. Grabe. Dinaan na lang niya sa dasal. So ito, pakinggan natin itong komentary ni Pinoy Views and Opinion tungkol dito at dagdagan ko rin ang aking reaksyon. Sambit na lang sa Panginoon si Ted Filon mga kababayan. Nung natuklasan niya na mayroon na namang ginawang kababuyan, etong mga taong gobyerno mga kababayan, ang sabi ni Ted Filon, Lord, ano bang kasalanan namin na binigyan niyo kami ng ganitong klaseng leader? Mga hybrid daw mga kababayan, kalahating sawa, kalahating buhaya. Babaeng ahas, krokodelos robaldos, kuting. Mga hybrid daw, mga kababayan. Yan talaga ang sinabi ni Ted Filon. Ay, hindi na raw nakontento. Lahat na daw ng pwedeng pagkunan ng pera, ginalaw na nila. Panoorin niyo po, ha? Talaga naman ng Panginoon, ito kami ganito. Anong kasalanan namin, Lord? Deserve ba namin ito? Siguro mga kababayan, eto na ang parusa sa atin sa pagbalik sa mga Marcos na iyan. Ito kami binigyan ng mga leader ng ganito. Bakit nyo kami binigyan ng mga leader na ganito? Yan ang tanong ni Ted Filon sa Panginoon. Yung hybrid Di ba hybrid ng mga taong gobyerno, di ba? Alam mo yun, yung half sawa, half Pap, sawa! Ahas. Babaeng ahas. buhaya. At buhaya. Maliban po sa field. So, ano ba ang kasalanan natin? Nagpabudol tayo Nagpabudol Sa pinag-discuss Hap, sawa, hap, buhaya. na government-owned and controlled corporation, nito pong bumuo ng ating pambansang budget. Eto mga kababayan ha. May bagong pinakialaman ang mga hapsawa, buhaya mga kababayan. Pera na naman ang bayan. Smio. Yung mga savings mga kababayan sa mga bangko, sa mga insurance. Smio. At ito, hindi po ito ginalaw ng presidente. Yung pong ginawa nila, Ang ibig sabihin niya hindi ginalaw, hindi binito. Proposed by the buhaya mga kababayan sa Congress. Sinabmit doon kay Kuting. Sa BBM. Hindi niya ginalaw, hinayaan niya mga kababayan. Ibig sabihin, agree sa kanya. Napakialaman ang pera. na yung pong Philippine Deposit Insurance Corporation, PDIC. yung mismo pong
Deposit Insurance Fund ng PDIC, kinatlikot nila. Tinalikot insurance fund ba kababayan sa bangko? Lahat na lang ay kinakalikot ng mga bangag, mga kababayan. Kaya hindi rin natin masisi ang karamihan kung bakit wala na silang tiwala sa mga ahensya ng gobyerno dahil nga ibinubulsa lamang, ninanakaw ng mga pulpul na politiko. Kung dati insurance sa health, ngayon insurance na naman sa bangko. At binawasan nila ng 107.23 billion pesos. 107 billion? Sino ang totoo? Si Topacio, si Ted Filon. Kanina kay Topacio, 117. Ewan na natin, pero basta 100 billion plus mga kababayan. Grabe. Ano mo ba itong FM? Philippine Deposit Insurance Corporation? Palagi ang nasa advertisement mga kababayan sa bangko, a member of PDIC. After sa palatastas, sabi ni pambalusos mga kababayan, palatastas, patalastas. Pero sinasabi mga kababayan, a member of PDIC. O yan naman ang kanilang pinakialaman ngayon mga kababayan. Ako narinig ko na ito. Mag-impok sa bangko, di ba? Member PDIC. Member PDIC. Para kung mabangkarote mga kababayan, insured ang iyong pera, nabibigyan ka pa rin. Up to 500,000. Ano na yan? Kinuha! 107 billion daw mga kababayan, kinuha ng gobyerno sa PDIC. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo po ay nagdeposito sa mga bangko, kapag po nagkaroon ng problema yung bangko, insured ang ating deposito, this time hanggang kalahating milyong piso. Tama. Example, mabankrupt ang land bank dahil ang pondo nilagay sa Maharlika Fund. Tapos, maasa ka, anyway, mayroong insured sa PDIC. Tapos, eto, kinuha na pati pondo sa insurance. Mag-impok sa Grabe. bangko, di ba? Animal. PDIC. Meron po PDIC. kasing iminamandato nga dito po sa charter ng PDIC na sila po ay mangangalap ng pondo, ng pera mula din po sa mga bangko. Basically po, mga kapatid, no? Ito pong PDIC, ang kanila pong hawak na Deposit Insurance Fund, dito pong nagdaang 2023 ay 310.08 billion. Okay. Yang pong perang yan, binawasan po, Pinawasan. ng Marcos administration. Marcos administration, kalahati ahas. Ano ba yan? Kalahating sawa, kalahating buhaya. Ng 107 billion para po gamitin na naman sa mga infrastructure. Infrastructure! Naku. Aling infrastructure mga kababayan, wala nga tayo nakikitang big ticket infrastructure. Yung mga railway mga kababayan. Okay. So, okay lang sana kung talagang gagamitin sa infrastructure. Kaya lang, wala akong masyadong nakikita Correct. Hindi kaparehas panahon ng PRRD administration na kaliwat kanan ang ginagawang kalsada, tulay, infrastruktura. Napansin ko, ang mga munisipyo, panahon ni PRRD, halos lahat sila nagkaroon ng pundo na nakapatayo ng bagong munisipyo. Ang gaganda ng mga munisipyo nga naipatayo panahon ni PRRD. Paligsahan ng ganda ng design. Yung mga nadadaanan ko dito sa Mindanao, yan. Munisipyo lang yan. Kalsada. Nakabili kami ng farm sa isang liblib na lugar. So, dito sa Mindanao. For more than 20 years, hirap na hirap kaming magpunta sa farm dahil sira-sira ang kalsada. Pagdating ng PRRD administration, nasiminto. Kaya, any time of the year, day or night, makapunta na kami sa aming farm dahil simentado na. Tulay, ganun Kaya dapat talaga mabalik na ang mga Duterte sa loob ng Malacanang, mga kababayan. din. Ngayon, wala na akong nakikita. Kung meron man, kaunti na lang. Wala pang kalahati sa ginagawa noon ng ng Duterte administration. Yung Mindanao Railway System na simulan panahon ni PRRD. Ngayon, wala nang pundo.
Diyan sa Metro Manila, yung subway train na simulan panahon ni PRRD, ngayon wala nang pundo. So ano yung sinasabi nila na gagamitin sa infrastruktura? Anong klaseng infrastruktura? Baka na naman yung mga basketball court, covered court, wala talaga. Kababayan sa Mindanao, sa Bicol, kinan sila. Kung mayroong mga big ticket infrastructure mga kababayan, dapat early on, first and second year ng iyong pamumuno, maumpisahan na dahil long run yan mga kababayan eh. Ngayon mga kababayan, ni isa, wala pong talaga pong big ticket infra na maipagmamalaki talaga natin mga kababayan. Wala. Ng gobyerno. Magagaya lamang yan sa flood control na ibubulsa lang nila ang pera. Okay lang naman. Kasi po, nangangahulugan na ngayon, 202.8 billion na lamang yung pong hawak na Deposit Assurance Fund ng PDIC. O paano kung magkaroon ng krisis? Hindi natin alam mga kababayan. Ano, di ba? Kukulangin na yan. Ito po naman daw, mga kapatid, ay sasapat na. Doon po sa binabanggit nila kasi may mga ratio yan. Sinasabi nila, Dahil pinagbasihan nila mga kababayan for the past 2 years, paano kung magkaroon ulit ng pandemya? Knock on the wood. O kahit anong mang sakuna. Massive na mga kababayan, catastrophe. Wala Correct. na tayong pera. hindi mo kayo mag-alala kasi sakto pa rin yan. Doon sa iminamandato na kinakailangan. Okay lang sana mga kababayan no, kung talagang may napuntahan yung mga Yan na. Kaya, hindi mo na talaga mapigilan ang mamamayan. Kaya, una, si Mayor Benji Magalong, may napanood ako ka na. Silence is not an option. Lalaban ako, lalaban tayo. Sabi niya si former Supreme Court Justice Carpio. Sabi niya, this is treason, this is betrayal. Mga traidor ang mayan. Sabi niya, silence is not option. Let's act now before it's too late. Panahon na para magkaroon ng revolution of accountability. Nananawagan na si Tama. Justice Carpio ng revolusyon ng mga tao para i-demand ang accountability ng government officials natin. Paano nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Kaya, salamat sa mga kagaya ni Ted Filon, Mayor Magalong, Justice Carpio, Professor Cielo Magno at iba pa na nag-iingay ngayon. Pati na ang mga retired generals, mga PMAers, nag-iingay na rin. So, silence is not option. Mag-ingay po tayo. Ipakita natin na power resides on the people. Sana naman makinig ang gobyerno at tumugon sa hinaing ng taong bayan na gastusin ng tama ang ating mga buwis. Alam mo, kagabi binanggit ko kasi yung 4Gs. May tumawag sa akin ngayon. Dati na yan yung talitang 4Gs guns, goons, gold, and girls. Ngayon daw, 4Gs and 1A. As in, ayuda. So, lugin-lugi, di ba? Dati meron ng guns, goons, gold, and girls. Ngayon, nadagdagan ng ayuda. But ayuda can fall under gold because gold could mean money, no? Pero yes, tamang-tama, mas applicable at mas nauunawaan ng tao kung ano ang salitang ayuda sa ngayon, no? Ang ayuda ngayon, Marlon, nakakalungkot na ito ay naabuso kahit gaano kaganda yung intention mo ng nakalakip sa salitang ayuda, nababahiran ba ng politiko? Yung gold bomb, ito yung ito yung mga pera ng mga abusadong politiko na higit lalo yung mga nagmamantini ng illegal deal, saka mula sa illegal gambling, alam mo yun, sa lahat ng kailigalan. Samantalang sa ayuda, dito mo naman nagpo-call yung pera ng taong bayan, ipinamumudmod ng mga abusadong politiko na kung makapustura ay galing mismo sa sarili ng bulsa yung pinamumudmod nila sa kanilang mga butante. Yeah, totoo yan, no? So, maaari dahil ang isang chief browner at ang iba pa niyang mga kasamahan ay isa sa sinasabi sa 41% na gustong ma-impeach ang isang VP. Yun, no, napakaganda. Pero bago lang yan, alam ko kanina, may ceremonial launching ng AFP, PNP at saka COMELEC patungkol doon sa checkpoint nila. Checkpoint? Kasi asahan natin, start na po ngayong araw na to yung
pag-implementasyon ng gun ban. Ay, yung mga check. So, yung lahat ng mga may permit to carry firearms, tabi-tabi nyo na to. Huwag na po muna kayong magdala. At ngayon sa checkpoint. So, yun nga yun eh. Bago tayo pumunta ron sa 41% doon sa pumapabor sa impeachment, di umano kay Pipi Sara. Sana huwag kayong maging selective. Gaano kasi nakakatakot yan, Marlon, yung checkpoint na yan. Paano kung isa yan sa mga proseso ng tanim ebidensya Yun nila? yun eh. Tanim ebidensya. At saka isa to sa proseso ng, alam mo yung pag-iinitan lang, maglalabas sila ng search warrant sa mga Tama. kandidatong alam nila na matindi ang frustrasyon at matinding nagpapahayag laban sa kasalukuyang administrasyon. Panigurado may utos yan galing kina Tambaliza Bongi at Sir Marlon, Miss Pam. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Itong bigla ang pag-background check ng mga AFP sa mga kandidato. Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Oo, at yung mga opposition candidates na malakas talaga sa tao, na gusto rin nilang bigyan ng rason ng pagkakadiskwalifikado. Diba? So lahat ng harassment no? Lahat Merong ng disqualification case na walang due process. Oo. Tapos, eto, wag naman sana. Sana hindi magpagamit yung mga kapatid natin na nasa serbisyo, mga uniformado, mula sa kasundaluhan at kapulisan. At sana yung salita at prinsipyo ng impartiality ay manaig sa inyo. Sa inyong mga sarili, sa inyong mga tsapa, sa mga suot ninyong uniforme, para naman pag-uwi nyo sa bahay, may dignidad pa rin kayong matatawag sa pag-uwi nyo sa inyong pamilya. Marlon, tingnan mo, how sad it is na yung balita natin, nag-conclude talaga agad tayo ng negative. That is because nakakawalang tiwala naman na kasi ang mga proseso ngayon pati yung mga nakaupo, parang hindi na sila, anong tawag doon, effective, and hindi na rin sila yung katiwa-tiwala. Paano mo pa pagkakatiwalaan? Kailan lang mainit na mainit yung Kongreso, Senado, at saka House of Representatives patungkol sa extrajudicial killings. Yes. May nag-viral pa. Oo nga, Marlon. I-share lang natin. Wala rin yan Bigyan daan natin. Grabe to. Ipopost Itong nangyari natin to. mamaya, pero saan Ipopost yan? natin. Sa Alam ko sa sandali. Siargao? Kung siya municipal police station ng kakalungkot to. Kung saan? Siargao nga, Siargao Oo, Cap. Siargao. Siargao Cap. So, kung saan binaril yung si allegedly na suspect. Diba? Binang. Sorry, yung termino Saka ko, yung binangbang. gesture. Binangbang. Tapos, hindi naman natin nakita dun sa video na bumunot talaga ng bangbang niya. Tapos, pinipilit siyang padapa. Kaya pala hindi makadapa si Kuya. Kasi may tama na si Skoma. Oh. So, lumuhod lang siya. So, tumaan Grabe. yun na... At nakita na tinaniman siya ng kung ano-ano yung, mga yung ebidensya gamit doon. niya na di umano sa kanya, nilipat, tinabi rin sa kanya. Oo. Tapos, ang masaklap, hindi agad tinakbo sa ospital. Well, because So, the intention is to really gore-gore. Diba? Grabe, diba? Dahil ang sinasabi, ito ay nanalo sa isang loto ba o weapon? Basta meron siyang panalo na ang intention is i-rob siya. Tama ba? And to be able to do that, ayun, kung ano-ano ng tanimang ginawa. So, Pinalitaw na kesyo miyembro siya ng isang sindikato. and here is our Grabe. Congress talking about the previous administration. Ganyan kalala mga kababayan ang mga nangyayaring krimen ngayon, no? Parang nanggugurgur na lamang sila ng mga hayop, hindi na tao. Grabe. Napakasimple na lang sa mga masasamang loob, no? Ang magwalang buhay ng kanilang kapwa. Alleged AJK dealings or case. Tapos yung ngayon na mga nangyayari ng mga issues ng pangkasalukuyan, ini-ignore nila na merong mga human rights violations. Marlon. Samantalang to, December 29 pa po ito nangyari. Last year. December, magdadalawang linggo pa lang. At hanggang ngayon, hindi makamove on yung pamilya ng biktima. Kasi kitang-kita, mabubuhay pa po sana si Kuya kung agad-agad isinugod siya sa ospital. Pero hindi, hinayaan nilang malagutan ng hininga ron yung biktima na unang-una, hindi na-observe yung rules of engagement na tinatawag na nasa manual po yun, manual ng Police Operational Procedure ng PNP sa tuwing may gagawin silang raid. So maraming dapat ipaliwanag dito yung Siargao PNP at dapat mabigyang hustisya ang ginawang paggurgur kay Kuya dahil kitang-kita kung paano ang ginawa rito kay Kuya na to sa mismong harap ng kanyang mga pamilya at mahal sa buhay. O, diba? And then you talk about what? The gorgors of the past. And here you are in your present, not doing anything, not acknowledging anything. O sige, sa mga far-flung areas na yan, Marlon, na nangyayari yan. Paano naman ang sagot nila dun sa harap-harapan sila mismo ang nag-violate ng mga human rights? Yang nangyayari sa Kongreso, napunta ka doon bilang isang resource person. Kung si Tatay Digong lang nauupo, baka nasampulan na yung suspect na yan eh. Pero ngayon, ayan mga kababayan, tahimik, wala tayong maririnig na isang salita sa ating presidente. And you will end up as what? A convicted what?
parang buti pa nga yung mga Marlon, yung mga nakakasuhan sa mga crime cases, criminal cases, Marlon, nakakapagpiyansa. Hindi ngayon, hanggang ngayon hindi natin Colonel alam kung Grijaldo, si wala. Colonel Grijaldo pinalaya na nila, di ba? Walang ewan ko. Dinitain nila na galing sa operasyon yung mama. Oo nga. Nasaan yung humanitarian consideration Oo. yun? Ikaw ikaw tanong lang kina Honorable Abante, kahit yung asset ko talagang tumataas kapag honorable. ginagamit natin yung Honorable. Sina Honorable Paduano, sina Honorable former sexy star Dan Fernandez, pero let's call you Honorable ha. Sige, para hindi ka na lang din magalit, Sir Dan Fernandez. Di ba? Parang where is the humans in you? Di ba? Parang nasaan ang inyong puso? Tapos mag-o-open ang session by tomorrow, Marlon, Yep. January 13. 13 na ba? Hindi ba 20? Alam ko, 20. Anyway, ma-check natin kung bukas, no? So, we'll see kung ipapatawag yung mga vloggers. And the other one is yung i-effect ba nila yung kay General Wilkins? Kasi pending yan Tama. ang sinasabi nila, si General Wilkins, for humanitarian reasons, magpapasko sa kanilang pamilya. Bakit? Wala bang Wala bang pamilya ang isang Colonel Grijaldo? My point exactly. Bakit yung pag-extend ninyo ng pagiging chonggo ninyo, tao ninyo, merong kay Wilkins at wala kay Grijaldo? Nasaan yung pagiging black-eyed peas nyo? Where is the love? Katay mo nga. Katay mo nga. Where is the love? Kasi alam natin, Marlon, na yung mga yan ay most probably, isa sa 41% na nagsabi, o baka sila nga yan na pro-impeachment. Sino pa nag-survey nun? SW, alam ko ang nag-commission, SWS, no? Oh, pero ang nag-survey si Ah, Stratbase. ang nag-commission si Stratbase na pag-aari ni dan. Itamba. Oh, ito ba, di ba? Kung hindi man si Tamba, baka kapamilya. Naniniwala ba kayo na 41% ng mamayang Pilipino ay pabor para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi ba isang kahungangan to? Hindi ba isang Baka gawa-gawa lang yan ni Tamba. Huwag tayong maniwala dyan, mga kababayan. Siya palang may gawa niyan eh. kabulas to ganitong klaseng survey na minamayang kondisyon nila ang kaisipan ng mamayang Pilipino Correct. para lamang i-push through nila yung pagpapa-impeach kay VP Sara ngayong taong 2025. Ayan, ito pa, ang sabi rin ng Akbayan, Marlon, impeaching VP Duterte would let Filipinos sleep better at night. Ikaw ba, Wow. yung hindi mo pagkakatulog sa gabi, Marlon, dahil ikaw ay aminadong mababaw ang mga tulog mo these days, no? Dahil ba ito kay VP Sara o dahil sa pagod mo? Hindi, talaga may insomnia lang. Oh, diba? Yun yung sinasabi ko. You, Akbayan, better speak for yourselves because not all Filipinos will be sleepless because of VP Sara. Akbayan ha? Akbayan ba yan? Akbayan. So oh. Akbayan hindi sa antivirus to, di ba? Akbayan, mas malaki talagang issue sa inyo yung 125 million pesos na sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kumpara sa 500 billion pesos na pondo. Billion na dyan. Billion pa pesos rin to. yan, Marlon. 125 million lang to. Ito, 500 billion pesos sa flood control project. Tapos, mas nakakatulog kayo na yung mga kababayan nyo, na turingang akbayan kayo, mas nakakatulog kayo ng zero budget. Yung mga kababayan natin ngayon, Ulat Correct. yan. yung sa PhilHealth, di ba? PhilHealth, tapos- And sa PDIC, 187, 117? 117, Tama ba? di ba? Oo. And GSIS, tapos tinaas pa rin yung contribution ng SSS. Mas nakakatulugan nyo ng mahimbing yan. Kumpara dun sa 125 million pesos na ginamit naman ng tama at nilinaw na rin yan ng Commission on Audit.